Sa iba pang balita, isang panukalang batas ang inihain sa Senado upang matukoy ang boundaries at teritoryo ng bansa. Kasunod yan ang pinakabagong pagharang ng mga barko ng China sa RORE team ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dinepensahan naman ng maritime law expert ang presensya ng US aircraft sa kasagsagan ng pangharas ng mga barko ng China. Narito ang kabuuan ng report. Tinalakay sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense ang panibagong insidente ng pangharas at mapanganib na pagharang ng mga barko ng China sa resupply team ng Pilipinas sa bahagi ng Ayungin Shoal. At sa kabila ng tensyon, matagumpay na nakapaghatid ng tulong ang mga civilian boats sa mga tropa ng militar na nakaestasyon sa BRP Sierra Madre. Ito na ang ikatlong beses na nakapaghatid ng supply ang Pilipinas sa Ayungin sa loob ng 5 linggo. Na-question sa pagdinig maging ang presensya ng US aircraft habang nangyayari ang paghahabulan at ang pagharang ng Chinese militia vessels at Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Pero depensa ni University of the Philippines professor at maritime law expert na si Jay Batambakal, walang nilabag ang US sa pagpapalipad ng aircraft nito habang nangyayari ang panibagong harassment ng China sa Philippine Coast Guard. Malaya at bahagi daw ng pagpapatupad ng freedom of navigation ang ginawa ng US. Opo, sa inyo pong palagay nyo ba hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. Titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Gayunpaman, napuna ni Senator Robin Hood Padilla ang presensya ng US dahil posible daw itong magdulot ng pagtaas ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Dumipensa naman ang maritime law expert na matagal na daw nagkaroon ng tensyon dahil na rin sa presensya at pagiging agresibo ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what military is doing. Isang panukalang batas naman ang inihain ni Senator Win Gatchalian upang magbigay ng paglalarawan at magbibigay diin sa mga boundaries at teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ay ang panukalang Senate Bill 2394 o ang The Philippine Maritime Zones Act. Nakasaad sa panukala na tutukuyin ang anumang bahagi ng internal at archipelagic waters, territorial seas, contiguous zones, EEZ at continental shelf kung ano ang nakasaad sa international law. Lain din ng panukala na ito na itaguyod ang national security at protektahan ang ekonomiya at interes pang makakalikasan ng bansa sa kung ano ang nakasaad sa panukalang Senate Bill 2395 o ang Philippines Archipelagic Sea Lanes Act. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello sumasaludo sa bawat Pilipino.